Transpose. Okay, so, pag-aralan natin itong Acts chapter 1. Okay. As we all know, Acts chapter 1 ay sinulat ito ni Luke. No? Ito ngayon, sa aming mga young people, sa Conquerors, sa mga karatista, ay pinag-aralan namin to sa series. No? Nagsimula kami sa Luke, tapos hindi namin natapos masyado. Tumulong kami sa Book of Acts. And we're now currently studying the person of the Trinity, the third person of Trinity, the Holy Ghost. So kung mapansin natin, ang mga sinari ko sa inyo is all about the person of the Holy Ghost. Because itong ating buhay Kristyano ngayon ay must be guided and we are led dapat ng Holy Ghost. Ang isang Kristyano, malalaman mo sa magitan ng siya ba ay possessed or siya ba ay indwelled by the Holy Ghost. No? Sa New Testament, kung ma-interview natin sila at kung pag-aaralan niyo ang buong New Testament, malalaman ho natin na pag tinanong mo si Apostle ganto, si Disciple ganto, hindi na sasabihin sa inyo, pag tinanong niyo sila na, save ka ba? Pag pupunta ka ba sa langit? Pag tinanong mo sila ng gano'n, hindi nila sasabihin sa iyo yung date nilang kailan sa tumanggap sa Panginoon. Okay? Ang sasabihin nila, iti-testify nila sa inyo kung ano yung kanilang natanggap, ano yung kanilang na-receive, ano yung kanilang na-witnessan, ano yung kanilang nakitang mensahe from God. Okay? Makikita po natin guys, na kapag ang isang tao ay na-save, guys, ito muna, i-clarify muna natin yung ibig sabihin po ng, wala pa tayong masyadong binabasa, guys. Pero tingin lang kayo sa akin, steadfastly, kasi kailangan nyo itong makuha. Being saved ay hindi siya yung Kristyano ka lang and so on. No? Ang ibig sabihin natin na kay ligtas ba? Ikaw ba ay saved? Ikaw ay na-save or nailigtas na sa tiyak na paparating na impyerno. Or you are saved from the wrath of God. Kung baga, sa Kingdom of God kasi, ito yung kanan, kayong kaliwa, no? Sa Kingdom of God, hinihiwalay ng Panginoon ang sheep at goats, no? May picture yon kung tawagin. Ganito yan. Darating ang punto na tayong mga tao sa sanlibutan na ito, everyone, listen, na kukunin ng Panginoon yung mga kanyang mga anak. Kukunin ng Panginoon Diyos bago dumating ang tribulation, or ang wrath ng Panginoon, bago ibuhos ng Diyos ang kanyang galit dito sa mundong ito. No? Yung nakita niyo pong mga buildings, lahat ng nandito, lahat ng pleasure at saya ng mundo na ito, lahat po ng mga nakikita niyo sa internet na mga famous at lahat ng mga pera nila, lahat ng nakikita niyo sa mundong ito, time will come, this will all vanish. Lahat ito mawawala. Sabi ng 2 Peter, this all will melt. No? Matutunaw ito lahat. Pag binuhos ng Diyos ang galit niya sa mundong ito, lahat ng maiiwan dito, matitira, ay maranasan yung galit ng Diyos. Okay? Tinatagalog ko na, no? Lahat ng maiiwan dito na hindi makukuha sa redemption. Sabi ko nga sa mga young people, palitan natin yung word na rapture. Dahil wala namang rapture sa Bible. Palitan natin ang redemption. Pag dumating ng redemption ng mga anak ng Diyos, kukunin ng Panginoon Diyos lahat ng mga anak niya, makakasama doon sa alapaap for a meantime, at ibubuhos ng Diyos ang galit niya sa mundong ito. At lahat ng naiwan, lahat ng hindi sumampalataya, lahat ng hindi tunay na Kristyano, lahat na nagkunwari, yung sinabi sa Matthew chapter 7, yung naglingkod, yung nag-prophesy, yung gumawa ng wonderful works. Sila, yung mga maiiwan dito. Nakakala nila naglilingkod sila sa Panginoon. Akala nila gumagawa sila ng kalooban ng Diyos. Akala nila sila ay Kristyano na. Pero hindi, naiiwan sila. Bubuhos ng Diyos ang galit niya sa mga taong ngayon at sa mundong ito, kasama ang Antikristo, kasama lahat ng mga ungodly, kasama lahat ng mga hindi sumampalataya sa Diyos. Okay? Lahat ng gumagawa ng katampalasanan, lahat ng gumagawa ng kasalanan, lahat na nagpapatuloy sa kasalanan, pag dumating ang redemption, may iwan yung mga yon.
At sila yung makakaramdam at makakaranas, makaka-experience ng galit ng Diyos na ibubuhos rito. Ang galit ng Diyos ay naka-pending. Alam niyo yung pending? Naka-delay. The wrath of God is still pending. Because itong panahon natin ngayon, since na dumating si Jesus, okay? Since na pinangako ng Diyos, napaparating ang isang Mesiyas, si Jesus, hanggang sa panahon natin ngayon, 2024, ito po ay grace period na kung tawagin. Oras ng biyaya. Or ito yung period na kung saan binibigyan ng tao ng pagkakataon na sumampalataya sa Diyos, na manumbalik sa Panginoon. Ito po ang period natin ngayon. This our age, this our generation. Itong 2024 na to, hanggang sa noon na pinangako si Jesus. Okay? Ito ang panahon na binibigay sa atin ng Panginoon na manumbalik tayo sa Kanya. Kapag sa oras na naubos na yung panahon na binigay sa atin ng Panginoon, yung palugit kung tawagin. Palugit. No? Grace period ng Panginoon. Pag naubos po yun na yung tawag na redemption time. God will take up His sons and daughters. Kukunin ng Panginoon lahat ng kanyang mga anak. Lahat ng mga righteous people at mga saints niya. Kukunin niya. At ibubuhos niya sa maiiwan dito sa mundong ito. Yung galit niya. And I will tell you. Ewan ko, yung iba sa'yo nakita niya ako magalit. Nakita niya magalit ng tatay ninyo. Iba sa'yo yung takot sa tatay dahil sa galit nila. Galit niya nung mga natin, di ba? May nakita ko yung tao na galit, na natakot kayo. Pero walang pinagkaiba yun. Hindi yun maikukumpara sa galit ng Diyos. Hindi pwedeng maikumpara ang galit ng tao sa galit ng Diyos. Because pag ang Diyos na galit, who created the heavens and the earth? Bagyo pa lang na sumalanta sa isang bansa, kakakilabot na. Bagyo na sumalanta, buhawi, tsunami. Nakita ko sa following days, nakita ko ng video Tsunami na sumantala sa Japan. Talagang nung tumunog na yung sirena ng pier, di ba, lakas ng takbuhan na yung mga tao. Dahil paparating na yung tsunami. At lahat tumba. Building, kotse, lahat. Puno, bagsak lahat. Ang weathers, guys, yung mga masamang panahon, bagyo, pagsabog ng bulkan, tsunami, earthquake, yan po ay isa sa mga picture ng evil things na ginagawa ng Panginoon. Pero righteous siya para gawin yon. Pag binuhos ng galit, Jean, ng Panginoon, okay? Pag binuhos ng Diyos ang galit niya, princess, yung lahat ng mga unos na yon, sabay-sabay mangyayari. Imagine that kind of scenario. Na ang araw will turn to blood, will not shine, and the moon will turn to blood. Walang kahit, parang madilim. Tribulation period. No? Earthquake, tsunami, walang kuryente, may sakit pa na kumakalat, may virus. Di ba? Wars. Nagpapatay na yung mga tao dahil sa confusion. Sabay-sabay mangyayari yon sa galit ng Panginoon. At yung mga tao yung sasabihin nila, mamatay na sana kami, pero hindi na sila makasumpong ng kamatayan. Di ba? Because naniwala sila sa kasinungalingan ng Antikristo. Everyone, yun po yung galit ng Panginoon. Pag tinanong ka namin, save ka na ba? Ang point nun, save ka na ba sa galit ng Diyos sa paparating? Are you saved? Exempted ka na ba? Kung ganon. Exempted ka na ba sa galit ng Diyos sa paparating? Are you saved right now? Because kung mamayang madaling araw dumating ang Panginoon at hindi mo sure na ikay save sa galit ng Panginoon, nako, ito na yung warning na para sa'yo. We are solemnly warning you with all love and respect na tayo po ay manumbalik sa Panginoon. Kaya nga ang preaching ni Jesus nung siya nag-start mag-preaching, kaya ang preaching ni John the Baptist nung siya nag-start mag-preaching is, repent ye therefore,
For the kingdom of God is at hand. Ang point nila, paparating na ang kingdom ng Panginoon. Okay? Darating po for the second time ang Panginoon with His whole army. Darating ang kingdom ng Panginoon dito sa mundong ito. He will establish His kingdom through His people. At pag nasumpungan na ikay kalaban ng Diyos, He will kill you. He will destroy you. Tatapusin ka ng Diyos kung kaaway ka niya. Kaya dapat siguraduhin po natin na tayo ay nasa kingdom ng Panginoon. We are one of the members ng kingdom ng Panginoon. At ano po ba ang kasama sa kingdom ng Panginoon? Sino-sino nga ba ang kasama sa kaharian ng Diyos? Only one, righteous people. Righteous people na gumagawa ng righteousness. Because ang gusto ng Panginoon, I will restore the creation na ginawa niya. Okay, skip, basic tayo. Bago tayo dito, kasi ito yung kanilang pinipreach. Tingin lang kayo sa akin, guys, kasi pag di nyo ito nasundan, iniisa-isa ko po Nag-create ang Panginoon Diyos ng universe. He created the whole universe. Good, lahat maganda. Hey, lahat maganda. Kuya Paul, merong evil. Diba? Bakit na lang? Baka tanong nyo to sa sarili ninyo. Bakit gumawa ang Diyos ng puno na may kaalaman ng masama at mabuti? Yung tree of the knowledge of good and evil. Bakit meron siyang ginawang Lucifer? Bakit siya may ginawang mga demonyo? Na kung itong mga ito, sinira niya na lang sana tinapos na lang, sana di na lang nilikha niya yung mga demonyo. Sana lang di na nilikha si Satanas. Para walang sama rito sa tao. Ito guys, ang sagot dyan. Kailangan merong, ano ba ito? Walang ano? Walang extra paper para masingitan natin. Okay. Yan, okay na. Tawag ko na siya. Hindi ba? Oo, kami demonyo dito. Ayan. Bakit hindi nalang wasakin ng Diyos ang mga demonyo at mga masama? Ba't kinirate pa nila si Satanas? Di ba? Kailangan may ganun. Why? Kailangan merong Satan, merong mga demons. May good angels at bad angels. Why? Kasi hindi mo pwedeng malaman ang white kung walang black. You cannot define good without evil. God is holy. God is just. God is good. Hindi mo pwedeng i-define ang good kung walang bad. You cannot define holy kung walang unholy. You cannot define black kung walang white. So, kung walang angel, kung walang demons, kung walang Satan, walang evil, paano naman sasabing ang Diyos ay mabuti? Di ba? So, sa Garden of Eden, He created good things. Nung kinreate niya ang universe from the first and sixth day, naglikha siya ng magandang mga hayop. Di ba? Magandang ibon. Megan. Magandang mga hayop sa land animals, mga dito sa lupang ito, everyone. Nag-create siya ng magandang isda. And also, He created vulture. He created mga uwak na ang papangit. Kung may magandang hayop, may mga pangit na hayop. Kaya meron sa Bible, mga creeping things. Sa ilalim ng dagat, marami pa tayong hindi alam na isda, na uri ng sea creature. Merong creeping things na nilikha ng Panginoon dahil merong beautiful things. Diba? Sa Garden of Eden, nilikha niya ang Garden of Eden, merong prutas na mabuti at may prutas na masama. Pero ang tao, ito na ang cause. Everyone, ito na po ang cause. Pag ito din yung nasundan, mahirapan kayo sa inyong salvation na maintindihan. By the help of the Holy Ghost and the Holy Spirit in us, tulungan tayo sana ng Panginoon na maintindihan ito. Create ng Diyos, everyone. Huwag kayong piliin yung pakinggan nito. Sa Garden of Eden, nalikha ang Diyos ang pwedeng kaining prutas at bawal kainin. May masamang prutas at may mabuting prutas na kainin. Pero ang tao, si Adam and Eve,
Dahil meron silang kakayahan mag-decide, pinili nila yung kainin yung masamang prutas. And because of that, hindi naman gusto ng Panginoon kainin yung masama. Dahil kailangan meron nun. Pero pinili ng tao, no? Pinili ng tao na kainin yung masamang prutas. Yung prutas ng kalaman ng mabuti at masama. At nabuksan yung kanilang mga mata. Okay? And because of that, ang tao ay hindi na nakaabot sa kalwatian na requirement ng Panginoon. We are now come short. Kumapos na tayo dahil sa kasalanan. Nag-fail na tayo na mahalin ng Diyos. Yun ang ating kasalanan. Because ang Panginoon, pag nag-fail kang mahalin ng Diyos, ang tawag doon, kasalanan. Yung ating discussion doon last time. Sin is from the Hebrew word hamartia, na ibig sabihin, failure. Ang ibig sabihin ng pagkakasala mo sa kapwa mo, hindi mo siya namahal ng tunay. Ang ibig sabihin na nagkasala ka sa Diyos, nagkinapos ka ng pag-ibig, you failed to love God. Ano ba kasi sa Panginoon ang pag-ibig? Keeping His commandments. Sabi niya, if ye love me, keep my commandments. Tayo mga tao, ang utos kay Adam at kay Eve, huwag mong kakainin, pero kinain nila. So, si Adam at si Eve, nag-fail na mahalin ng Diyos. Ang tawag doon, nagkasala. Di ba, ay mga tono ng mga ibang probinsya, di ba? Papaanang ganyan. Sala. Sala. Ibig sabihin, hindi tumama. Kinapos. Sumala. Boom. Ito sana, dumaplis, gumanon, sumala. Yun ang ibig sabihin ng pagkakasala. Ito yung righteousness ng Panginoon, tayo, boom, sumala. Nagkasala tayo. Nakukuha nyo na? Nagkasala ang tao nung kinain nila, pinili lang kainin ng masamang prutas na pinagbabawal ng Diyos. Ngayon, everyone, nasira, naruin ng tao. Ito na. Nasira ng tao ang magandang creation ng Diyos. Dahil nung nagkasala sila, nakapasok na ang kasalanan sa mundo natin. And sin entered to the world by Adam. So, itong mabuting likha ng Diyos, dahil sa pagkakasala ng tao, itong creation niyang mabuti, hindi na okay. Kaya sabi niya, I will create a new creation. Uulitin niya yung kanyang ginawa. At this time, yung kanyang gagawing bagong mundo, yung kanyang gagawing bagong universe, wala ng evil. Kuya, akala ko, kailangan may evil para may good. Yung gagawin niyang bagong creation, puro na righteous people. He will start a new creation, a new Jerusalem, a new heaven and a new earth. Full of righteous people na wala nagkakasala. Na full of righteousness, puro holy. Paano yun, Kuya Paul? By His Son, Jesus Christ. Gagawin niyang banal ang isang tao by His Spirit. He will change the heart. He will renew the man into a new creature full of righteousness and truth na hindi gumagawa ng kasalanan. Okay? At sila yung kasama sa new creation. At yung mga hindi. Okay? Yung mga hindi. Nakukuha nyo na? Sana nasusundan nyo, guys. Ito po yung buong Bible. Sinishare ko sa inyo. Uulitin ng Panginoon ng new creation niya. Ang creation niya into a new creation. Okay? Na walang makasalanan. Puro righteous people. Kuya Paul, akala ko kailangan merong masama. Para pag sa new creation ng Panginoon, diba dapat may evil para may masabing may good? Paano yung evil? Asan mapupunta yung evil? Kaya sabi niya sa Bible, and I have prepared hell for Satan and the demons.
And to all who will do iniquity, dadaling ko doon. He will start a new creation. He will start a new creation. Puro righteous people. At sino mang hindi righteous, yung mga unrighteous people, He will send all of them to hell forever and ever. At tayong mga righteous people, we will reign with Christ. We will live forever and ever with Christ. At yung mga unrighteous people, andun siya sa hell. Tormented forever and ever, day and night. Yun po ang buong mensahe ng Bible. Kung nasundan niyo po yun, yun po yung dapat ninyong maintindihan with regards of your salvation. Eh anong part ni Jesus? Ang part niya is to reconcile people back again. Panumbalikin ang mga tao sa magitan niya. Na sa magitan ng Panginoon Kristo, ikaw ay maging righteous people. Maging kang banal. Kasi pag naniwala ka sa Panginoon Kristo, He will justify your sin, He will atone, papatawarin niya ang kasalanan mo, at bibigyan ka niya ng bagong puso. Puso na makatwiran, puso na nagmamahal sa Panginoon, puso na mamahalin ang kapwa niya. Magpasawalang hanggan. Because we are building a new nation. We are building a new people for His kingdom. Yun po ang role ng mga nagsishare. Street preaching, gospel sharing in the church every Sunday. We should proclaim, we ought to proclaim, Jesus is coming back for the second time. He will renew this place. He will once again replenish the earth with righteous people. At kung kayo po, sino man sa inyo dito, na mahal ang kasalanan, at nabubuhay sa kasalanan, at nagpapatuloy sa kasalanan, let me tell you that warning. Kayo po ay nakareserve sa impyerno. When you die, when your soul die, okay? Pag dumating ka sa punto ng kamatayan, at nagpapatuloy ka sa kasalanan, at nabubuhay ka sa kasalanan, ano po yung pagpapatuloy sa kasalanan? Ito po, kasi baka hindi nyo alam. Ano po yung pagpapatuloy sa kasalanan? Pagpapatuloy na suwayin ang salita ng Diyos. Kung patuloy niyo pong susuwayin ang sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw po ay nabubuhay sa pagkakasala. Plainly, tinatagalog ko na po. Ayoko mag-English masyado na. Kasi gusto ko maintindihan po ninyo in your mind and in your heart. Ay, mga bago. Kung patuloy mong susuwayin ang sinasabi niya, everyone, hey, kung patuloy niyo pong susuwayin nitong ang Word of God na ito, kasi dito niya nilimbag ang kanyang mga utos. Gusto nyo, skip well, ang grabe naman kasi yan. 66 books, may apokrypha ka pa. Ang dami, ang tagal basahin yan, buong taon. Ang hirap basahin yan, hindi ko pa maintindihan. Sige, simplihan natin. Kaya sabi nga ng Panginoon, ano ba yung law? 2. Pag hindi mo nagawa itong 2 ito na lang yung law. Sinimplihan na ni Jesus. I'm standing here as a representative ng Panginoon para sabihin sa inyo, ito ang 2 batas na lang ng Panginoon. Punitin na natin to. Okay? Okay? Ayusin na natin. Okay? Ayaw nyo magbasa eh. Okay, ganito. Ano ba ang kailangan kong gawin para hindi ako magkasala? 2 bagay lang. Love the Lord thy God with all thine heart, and love thy neighbor as thyself. Pag hindi mo ito nagagawa, nabubuhay ka sa kasalanan. So, hindi ko na babasahin yung Bible ko, Kuya Paul. Sabi ng Panginoon,
Kung mahal mo ako, keep my commandments. Eh pag di mo to binasa, you're not keeping God's commandment. Fail ka sa unang pag-ibig. Love the Lord thy God. Para sa Panginoon, ang pagmamahal sa Kanya, you are meditating the Scripture. So pag hindi mo to meditate day and night, you are not loving God. And you are continuing in sin. Kung from Monday hanggang ngayong Friday, hanggang kaninang umaga, hindi ka nag-search ng Scripture, you are not loving God wholeheartedly. Kaya nga may sabi doon, love the Lord thy God with all of your heart. Kung babasahin mo to for 30 minutes, and the rest of the day, you are in the cellphone, you are not loving God wholeheartedly. Hindi mo siya minamahal ng buong puso. Okay? I'm telling this to you with all love and respect, with all calmness of spirit, para makita po ninyo ng maayos. Okay? Kasi kayo ay mga bago halos at kailangan nitong malaman. Sa Diyos muna tayo, loving the Lord thy God muna. Talking to God, praying. Every day, every single moment. Ngayon, pag sinaktan mo si kapatid, sinaktan mo si kuya, si ate, si bunso, inagawan mo siya ng pagkain, ang ibig sabihin doon, you're not loving other people as yourself. Ganito kasi yan. Explain natin ng bahagya. How to love my neighbor as myself. Okay? Sino yung ayaw masaktan dito? Tataman tayo siguro. Kaya nga merong self-preservation. Ayaw kong masaktan ng sarili ko eh. Ayaw kong mabangga. Sino bang gustong magpasagasa? Diba? Ayaw mong mapahamak ang sarili mo. Kung paano mo iningatan at minamahal ang sarili mo, ganun mo din mahalin ang iba. Kung gusto mabusog ka, at may gutom, how to love them? Pakainin mo. Because you are loving other people as yourself. Na parang ikaw yun. Kung may taong walang tirahan, isipin mo kung kunyari ikaw yun, anong gagawin sa'yo? How will you treat them? Paano mo sila ititrato? Kung ka walang bahay, anong gusto mo? Magkaroon ng bahay. At kung siya walang bahay, anong tingin mong gusto mong mangyari sa kanya? Magkabahay siya. You will love other people as yourself, regardless of who he is. Walang requirement. Kasi sabi, love your neighbor. Sino ba yung neighbor ko? Yan katabi mo, kaliwat kanan. At yung hindi mo pa nakikita. Lalo na, yung hindi pa deserving. Because that's how Christ loved other people. At ito po. Tapos na ako sa part na to. Okay. Loving God and loving other people, yun ang two greatest commandments na lang. Hindi ko binabaan, kinonsise kung tawagin. Sinamarize ng Panginoon in one simple sentence. Love the Lord thy God with all thine heart and love thy neighbor as thyself. This is the greatest commandments. Amen. This all hang the law and the prophets. Yun. Kung buong week at buong buhay mo, you are not loving God and you are loving other people as yourself, you are living in sin. Nagpapatuloy ka sa kasalanan. Nabubuhay ka sa pagkakasala. Buuin natin para di kayo malito. Nagpapatuloy kang mabuhay sa pagkakasala na mahalin ng Diyos at ang kapwa mo. Yun ang buong statement. At kapag nangyayari yun, ang tawag doon is unrighteousness. Hindi makatwiran. At kung gumagawa ka ng unrighteousness, ibig sabihin nun, hindi ka kasama sa kingdom of God. Diba? Kasi ang nilalaman ng kingdom of God is full of righteous people.
Kung gumagawa ka ng unrighteousness, hindi ka kasama sa kingdom of God. Kasi bakit? Ito no offense guys, no offense. And no apology for me. The nation of LGBTQ is living in unrighteousness. With all love and respect, I don't want to offend someone. LGBTQ before God is committing sin. Why? Saan pumapasok siya? Dalawa. God created you as a woman. God created you as men. At kapag pinalitan mo yon, you are not loving God. Because you distorted your body. At makikipagtalik ka pa sa kapwa lalaki. Makapagtalik ka pa sa kapwa babae, you are committing, hindi mo na minamahal ang kapwa mo na parang ikaw. You're not loving your neighbor. Because pag ginagawa nyo yun, nagko-commit kayo ng sodomy. You are defiling your body. Ito po, Tagalogin ko, dinudumihan nyo po ang katawan ninyo. So, ang LGBT community is committing unrighteousness. Nasa YouTube yan. Okay, baka iba yung channel ko, no? Diba? So, with all love and respect, that is from the Word of God. Take it or leave it, it's up to you. But that is the truth. Kapag inabutan ka po ng Panginoon, nabubuhay sa ganyang klaseng pamumuhay, I will tell you, frankly, hindi ka po kasama sa kingdom of God. You will also suffer. The whole nation, the whole community of LGBTQ will suffer the wrath of God. At kung meron sa inyo dito, you better repent. Because yun po yung dulo ng buhay ninyo. Okay? Take it from the Lord, not from me. Kunin niyo po yun na hindi po galing sa akin. Because I love you so much. I don't want to hurt you. Pero kailangan kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Yun ang kailangan ninyo. But, the decision, everyone, listen. The decision is up to you. Ito po ang warning, inilatag ko sa inyo. Plainly, tanggapin nyo, it's up to you. But as long as you're living in that kind of life, everyone, as long as you're living in that kind of life, you are continuing in sin. Nagpapatuloy ka po sa pagkakasala na mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa mo. Okay? That is the truth. Because God will, once again, papalitan ang creation niya into a new creation, new heaven and new earth, a new Jerusalem, created new people, new creation. Kaya nga sabi ng Panginoon, if any man be in Christ, he is a new creature. Kung kayo na kay Kristo na, ikaw ay bagong nilalang. At kapag new creation ka na, kasama ka na sa new heaven and new earth. That's it, everyone. That's it. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Yun po ang nilalaman nito. Yun po ang sinasabi ng kanyang banal na salita. It's up to you, take it or leave it. It's up to you. The decision is yours. Pero yun po ang mangyayari sa dulo ng buhay natin. Sino man ang nakay Kristo, siya ay merong kasusumpungan na kapahingahan sa Panginoon. Ganito po ang para ma-define niya ng maayos ang impyerno at langit. Ang impyerno ay laging kabaliktaran ng langit. Kung ang langit ay lugar ng comfort, ang impyerno ay lugar ng torment. Walang kapahingahan sa impyerno. Sa langit ay punong-puno ng liwanag. Sa impyerno, wala ni isang liwanag. Di ba? Kung sa langit, kasama mo mga kapatiran,
Sa langit, kasama mo ang family of God. Sa impyerno, you will be all alone. Forever and ever and ever. Without no life. Naalala niyo yung pumunta tayo sa dagat? Yung buhangin, sobrang init, di ba? Sibi mo sa impyerno, ganun. Nakatayo ka doon. Takbo ka ng takbo, pero wala kang masusupong malamig na lugar. Ganun ang itsura ng impyerno. You will run forever na dagat, di ba? Sabi nga sa Bible, lake of fire. Kahit magtatatalon ka, wala kang lugar, di ba? Kala nyo kasi ang lake of fire, kala nyo merong lugar doon ng mga spot-spot na may bato. Doon ako sa bato. Kahit yung bato, mainit din. Diba? Hindi nga, oo nga. Walang lugar sa impyerno na pwede kang magpagtaguan. There is no place in hell that you can find rest. Wala. Pero sa langit, full of comfort, full of pleasure, full of happiness, and peace with God. Amen. Diba? Sa langit, merong feasting pa. Wow. Chimichibugan pa doon. Pero sa impyerno, wala. Ito pong sinasabi ko sa inyo, ganito po sila mag-share noon sa Book of Acts. Ito na tayo sa mensahe. And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me. By the grace of God, ako po'y na-save sa magitan ng kanyang biyaya. At right now, I'm standing as a witness to you. Ako ay nagbibigay ng patotoo sa inyo ngayon. Sa paparating na judgment ng Panginoon, at pag tinanggihan mo, ako rin ang mag-witness sa'yo sa judgment seat. Okay? Pag inayawan mo to, itong mensahe na to, everyone, magkikita tayo sa judgment seat. I will be one of your witnesses na hindi magtatanggol sa'yo, na magko-condemn sa'yo. Sa lahat ng gospel preachers, lahat ng leaders na nagsishare ng gospel, street preachers na tinanggihan at tinawanan at minok outside, we will become a witnesses. Saksi. Kaya sabi ko sa mga young people, tara, magsaksi na tayo. Kasi dapat saksi na tayo. Ito ka lang. Di ba? Pag namatay ka, tumayo ka na sa judgment seat. Siyempre, magdidinay ka ron. Hindi. Tatawagin yung mga witness. And I will be the one na magiging witness mo. Hindi para pagtanggol ka. Kundi para i-condemn ka. At ang masakit pa ron, kahit di na nga ako kasama si Jesus pa lang, talo ka na sa kaso mo. Pero pag ako, humarap ako sa judgment seat, as a Christian, as a son of God, si Jesus hindi sa akin judge. He is my advocate. Kayo na mga tatanggi sa Panginoon at ayaw nyo, pag umarap ko sa judgment seat, itong Jesus, siya mag-condemn sa'yo sa impyerno. Ako, by the grace of God, sa biyaya ng Panginoon, pag tumayo ko sa harapan ng Diyos Ama, Jesus will be my advocate, abogado. Siya ang mag-plead sa aking case sa harapan ng Diyos. Hindi para i-condemn ako, kundi para iharap ako sa Panginoon. It's up to you, everyone. It's up to you. Yan ang katotohanan sa Scripture.
Kaya sabi, ito everyone, if you are claiming that you are a Christian, kung ikaw, sinasabi mo, ay nasa Panginoon na, you will receive power after that the Holy Ghost has come upon you. And ye shall be witness. Pag tinanong kayo, meron na ba kayong Holy Spirit sa inyo? Did you already receive the Holy Ghost? Kung natanggap niyo na po ang Holy Ghost, isa lang ebidensya nun. You are a witness. Hindi mo po pwedeng hindi iproklama ang sinabi ko kaninang mensahe. Okay? Yun. So, obviously, to some of you, you haven't received the Holy Ghost. Kaya wala kayong power in the ministry. You are continuing in sin because there's no power in you. You are still dead. And lastly, ano ang nahadlang para ang isang tao ay makatanggap ng Holy Ghost? Ano? Unrepentant heart. Hindi tunay na pagsisisi. Ang sunod ng tunay na pagsisisi sa kasalanan, ang pagbaba ng Holy Ghost. Repent, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. As Peter said. Now after niya mag-preach, men and brethren, what shall we do? Repent ye, and be baptized, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya po wala kang Holy Ghost living in you. Why? Hindi ka tunay na nagsisi sa kasalanan. Pwede ka nag-profess. Everyone. Pwede ka nagsabi sa publiko, Kristiyano ako, nagpapabaptize na ako eh. Nakapalda na ako. Naka-long sleeve na ako. Nakabarong na ako. Kristiyano na ako. I'm singing the choir. Pero pag tatanungin mo ang Book of Acts, mga Kristiyano sa Book of Acts, paano ka po masabing save ka? Because I received the Holy Ghost. Ganun sila. Kaya nga nung si Philip nagpunta sa Samaria, nag-preach siya doon, nakilala niya si Simon the Sorcerer, yung magician si Simon, di ba? Nag-minister si Philip sa Samaria, pero pumunta pa rin si Peter and John para i-share, sabi niya, that they may receive the Holy Ghost. Because ang tunay na save ay merong tinatahanan ng banal na Espiritu. Romans chapter 8, without the Spirit of God, He is none of His. Kung wala kang Holy Ghost, kung wala kang tunay na wala kang Spirit in you, you are not one of His. Ibig sabihin, hindi ka possession ng Panginoon. Kaya sabi ng 2 Timothy, the Lord knoweth them that are His. At sabi ng Bible pa, having this seal, merong tatak. May seal. Merong tatak ang mga nakikristo. Ang mga anak ng Panginoon. Having this seal, the Lord knoweth them that are His. Kung wala kang seal, di ba? Ano sabi pa ng Ephesians? We are sealed with the Holy Spirit. Sealed. Meron tatak tayo. Magkakaroon ka ng seal pag natanggap mo ng Holy Ghost. Kaya wala pong Holy Ghost, tapusin natin dito. Kaya wala pong hindi natanggap ng isang taong Holy Ghost. Hindi tunay na nagsisi sa kasalanan. Hindi tunay na nagsisi. And let me tell you, pag nagpatuloy ka sa ganyang hindi pagsisisi, at tinabutan ka ng Diyos, I'm so sorry. Pero hindi ka kabilang sa kingdom of God. You will be left. May iiwan ka po, ma'am and sirs, dito. And to those na ayaw mag-repent, ayaw magsisi,
sila ay makatanggap ng galit ng Diyos. Alam ng Panginoon kung sino sa Kanya. Having this seal. May tatak. May tatak. Sino man na kay Kristo na. Anong tatak? Holy Ghost. Tongues of fire. Diba? Why not everyone, Christians, tayo po lahat na nandito, let us then truly repent. Tayo po ay tunay na magsisi na. Ang ibig sabihin po nun, tunay na desisyon na pagtigil na sa pamumuhay sa kasalanan. Ganito po yan, simply put, I will make a decision. I will love the Lord thy God with all my heart, and I will love my neighbor as myself. That is the true repentance. Starting from now, I will love the Lord thy God with all of my heart, strength, might, and soul. And I will love my neighbor as myself. Pag tutunay mong sinabi yan sa Panginoon, the Holy Spirit will come. Believe you me. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi ko sa inyo. Nasa diary ko yung time na ako ay nag-repent sa Panginoon. And kailan lang yon nasa diary ko? The days of, nung araw na na-restore na ako. Bago ma-restore. I make a decision to the Lord. Lord, I will love you with all my heart. I will love my neighbor as myself. By doing that, Irish. By doing that, Princess. By doing that, Job. True repentance. Tunay na desisyon, Megan. Crisel, tunay na desisyon. Archie, Jean. Real decision to the Lord. I will love you with all of my heart. I will love my neighbor as myself. Starting from now. And before you end praying, bago ka matapos manalangin, the Holy Spirit will come. You will receive the Holy Ghost. And next Friday, maramdaman ko kung tunay ka nagsisi sa Panginoon. Maramdaman unang-una sa lahat ng kasama mo sa ministry, ng leader nyo. Maramdaman unang-una sa lahat ng pastor natin. Maramdaman unang-una sa lahat ng mga nakatanggap na ng Holy Ghost. A real decision, real, sincere, decisive man decision. Ngayon, yun po ang kailangan natin ngayon. Kaya after neto, kasalanan na naman. After neto, yun na naman. After neto, yun na naman. Bakit? Walang tunay na desisyon. Ang tunay na Kristiyano, let me once again tell this, ang tunay na Kristiyano ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala na mali ng Diyos at mali ng kapwa niya. He will never stop loving God because He is sealed with the Holy Spirit. Because ang Holy Spirit will never leave you. Yung Holy Spirit na yan, tuturuan kang mahalin ng Diyos at ng kapwa mo. Forever and ever. Hindi mo magtititigil yun. May nakakita man, o wala. Because God is our witness. Okay? Yun po, isang ko sa inyo, pinaka-peaceful na kaya ko. Pinaka-relax na kaya ko. Pinaka-maliwanag na kaya ko. Pinaka-malinaw na kaya ko. So, anong kailangan natin gawin, everyone, as we close? True repentance. Tunay pong pagsisisi. Meaning, desisyon, seryosong desisyon na mamahalin ko ang Diyos ng tunay, buong puso ko, buong meron ako. I will love my neighbor as myself. Okay? And the Holy Spirit will come. Let's pray. Salamat po aming Ama sa iyong mensahe sa amin lang ngayon. Meron po na set na mensahe
meron ko pong sinasabi sa akin kanina. Pero nung tumayo po ako dito, Panginoon, aking Ama, ito po yung pinapasabi niyo po sa akin. So, Father, I pray, give us the true spirit of repentance. Tunay na pagsisisi sa kasalanan. Help us, Lord, everyone from the oldest hanggang sa pinakabata, from the youngest. Nagmumuha po kami ng seryoso, tunay, sincere na desisyon sa inyo ngayon. Let us then love you with all of our hearts and love my neighbor as thyself. Lord, I pray, tulungan niyo po kami. Father, send us the Holy Ghost. Dwell in our hearts. Let this body become your temple, and let this heart of mine be your throne. Lord, I pray, tulungan niyo po ang bawat isa ngayon. Tulungan niyo po kami na gumawa ng desisyong seryoso para sa inyo. Ito po ang kailangan. Ito, bihira ito may pangaral. At ipakita niyo po sa amin, Panginoon, at sa mga tao na nandito, na ayaw pa rin, na ayaw mag-decide, na magpapatuloy pa rin sa pagkakasala. Ipakita niyo po sa kanila kung ano yung paparating sa kanila na wrath, na kaparusahan, na paparating na impyerno na naghihintay sa kanila. So Lord God, sana po everyone, kami po lahat na nandito, ay gumawa ng desisyon. Tulungan niyo po kami. In Jesus' name I pray, amen. Okay guys, thank you po sa inyo lahat, and may input ka pa. So, Mother's Day po sa Sunday. Ikaw, may ano mo na nga. Cut mo na nga.